May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok nga lokal nga simbahan sa Osamis. Kini na usab ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamanan ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawag nga semana sa ordinaryong panahon, September 24, 2024. Ang ebanghelyo na atong pamanandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan og mga igsoong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atua nagtindog sa gawas ang imong inahan og mga igsoon, ug buot sila makigkita kanimo. Miingon si Hesus kanilang tanan, ang akong inahan og mga igsoon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong adlaw ang mga katawhan sa Dios, labi na sa mga namati niini ato ang daily reflection karon, adlaw karon nga Martes. Ako ang pagpasalamat sa ato ang kura paroko na si Father Jason Panagiton sa iyang imbitasyon kahapon sa iyang parokya dadto sa pag-celebrate nato sa ikaduhang patron na si San Padre Pio, na gipanguluhan sa Santos nga Misa na kini gi-administer or gihalad sa ato ang Vicar General na si Monsignor Naron, Boy Naron. O karon usab ako ang pagtimbaya ang adlaw nga tawhan sa atong igsoong pari nga kura paroko sa Labo, si Father Gistoni Gonzaga. Happy birthday, Father Gistoni. Og sa tanang mga nag-celebrate sa ilahang birthday karon, happy birthday kaninyong tanan. Sa tanang pong mga nag-celebrate sa ilahang anniversary karon, priestly and wedding anniversary, congratulations sa inyo ha. Og sa tanang pong mga naminaw karon na ato ang mga higala nga naminaw na naakaron sa mga balay tambalanan, naakaron sa mga naay mga personal na mga intensyon nagipaabot para sa ilahang mga sa gubang intahaw na mga suliran sa kinabuhi. Hinaot paunta nga sa inyong pagpaminaw karon ato ang mas madugagan pa nga hugtan o ato ang padyong nga palawman ang ato ang pagtuo sa Dios bisan pa man sa mga problema o sa mga challenging moments sa kinabuhi na ato ang giatubag sa ato ang adlaw-adlaw na pagpaginabuhi aning kalibutan. O ako ang pagtimbaya sa ako ang mga anjod kanunay yun nga naminaw from San Mateo and Cainta, Rizal. Hopefully you are fine, you are good, at you are in good health. Sana po alagaan po ninyo inyong mga sarili. Wag po kayong masyadong magpaka-stress at wag niyo masyadong intindihin ang mga problema na hindi naman kayang lutasin ng ating mga personal na kakayahan. We always entrust it to God because sometimes these problems and hardships and difficulties that we encounter day to day, wala naman talaga itong mga, hindi naman talaga kayang lutasin if we merely rely on our human capacity, but if we entrust it to God, everything runs smoothly, everything is okay, everything will be fine according to the will of God. May mga iilan din na nagpaparating ng kanilang mga prayer intention, lalo na ating mga kapatid dyan ngayon sa Mars Gen Hospital, na sa lahat po ng mga binisita natin, sa lahat po ng mga pinakumpisal,
na bigyan ng sacrament of anointing of the sick, and nabigyan po ng komunyon. Sa lahat po ng mga pasyente na ating nabisita, hello po, sana po kahit po na kayo po ay nagtitiis sa inyong mga karamdaman, always remember na hindi po kayo pinabayaan ng Diyos. Nandyan po ang Diyos, at sana po in one way or the other na you always believe that as Jesus Christ as the divine healer, we always believe na itong mga pinapasan natin ng mga pagtitiis at mga physical and spiritual illness, ito po ay may rason po at may dahilan po ang Panginoon bakit niya ito hinayaan na mangyari sa atin. And hopefully, we find the meaning and purpose sa lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin. Okay, so ngayon po, kung muanhita sa tuang ebanghelyo, nindot kayo ang pahinumdom sa tuang ebanghelyo mga igsoon. Tungod kay ang demonyo, wala siya'y pakialam kung kita nagbasa man sa ebanghelyo, nagbasa man sa Biblia, nagasimba man ta sa matag Domingo, as long as wala ta nagpractice sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Sa to pa di ay, bisan pa di ay og nagbasa ta kanunay sa Word of God, naminaw ta kanunay sa Word of God, ato na siyang giistorya, din nagsimba pagyud ta, nagrosaryo pagyud ta, pero ang ato ang Kristohanong kinabuhi, we fail to practice. Samara sa muratag, we are baptized, but we are not evangelized. We are baptized, but we are not catechized. Sa may bot pasabot ani mga igsoon. Ninumdum ko atong usa ka istorya nga ang demonyo daw og si Jesus nagkita sila sa sulod sa simbahan. Niingon si Jesus, "Uy, ano naman ka dire? Ang mga tao nga naa dire sa simbahan, ning-anhing man na sila para to worship and glorify nako." Ug nitubag pud ang demonyo, "Are you sure, Jesus?" "Oo, anhing man na sila para mo ampo nako." "Oh, sige ha. Lantawon sa nato, Jesus. Sure ba ka na kanang nangatulog diha, nagampo na? Sure ba ka kanang mga nagtabi diha, kanang mga nagmarites diha, imuha na? Sure ba ka na kanang mga nagtext diha, nagsimba gid na?" Nakapuntos pod ang yawa mga igsoon, no? So, kung sa may bot pasabot ni ini mga igsoon ko din ni Kristo, ang ebanghelyo na to karon nagpahinumdom nga bisan pa man di ay kita nagbasa, nagsimba, ko ang ato ang kinaiya, dili siya muhaom sa ato ang mga nakatunan, taman rata dire, pero wala sa buhat, kulang gyapon dayni. Mura bitaw, sa adlaw lang na Domingo, diha lang ka buutan, diha lang ka nagpadayag sa imuhang pagkakatoliko, pero gikan sa Lunes hangtod Sabado, pagkasalbahis gud nimo. Lain Mura bitaw, diha lang ka buutan kung naa ka sa sulod sa simbahan, pero pag uli nimo sa balay, kung naa ka sa workplace, naa ka sa imong community, dili makaulog iro ang imuhang batasan. Subo kayo pamanandong mga igsoon. Mao bitaw, giila ang Pilipinas na one of the gitawag nato na Catholic country. Daghan ni katag mga Catholic school. Bisan gani diri sa atong lokal nga simbahan diri sa Osamis natay gitawag nato og mga diocesan school. Pero ngano kaha nga rampant mangyapon ang mga immoralidad, rampant mangyapon ang gitawag nato og corruption, og daghan mangyapon kayo ang patay, rape, pangdaog-daog,
inustisya. So makaingon ta nga mura bitaw ang ato ang pagtuo taman lang sa murag popular devotion. Mura bitaw ang ato ang pagkakatoliko taman lang sa pagsimba, taman lang sa baba, taman lang din sa pangunahuna. Pero kung put into practice, murag lisod na kayo makita. Dako pining challenge na to mga igsoon. Kaya nga naman, kay daghan na magud ang gitawag nato karon ng mga nominal Catholics. Kinsa dining mga nominal Catholics? They are baptized. Pero mao ito na they are baptized, pero ang ilahang mga kinabuhi, ang ilahang gawi, dili nimo makita na sila usa ka tinuod nga Katoliko. Kinsa din mga nominal Catholics? Daghan kay ni mga igsoon. Kana bitong matawag nato na musulod lang sa simbahan kung kasal, bunyag, lubong, ug patay. Pero after that one, wala na yung mga inana nga significant event sa simbahan, dili na po nimo makita. Nakamatikod ba mo nga kung ang simbahan bitaw nagsaulog og kanang mga selebrasyon, for example kanang Holy Week, nakamatikod mo nga puno kay ang mga simbahan. Kung kanang simbang gabi, puno kay ang mga simbahan. Kanang pista, novena masses, daghan kayo ang manimbahay. Pero pag abot na bitaw og regular Sunday schedule, daily masses, nga naman nga gamay na lang man ang manimba. Og daghan magud sa tua ang gitawag nato og nominal Catholics. Kinsa di ang mga tao ma-consider nato na mga nominal Catholics? Nabunyagan, naminaw sa pulong sa Ginoo, pero mao lagi na. They fail to practice what they believe and mura bitaw hearing but not listening. Naminaw, pero nakadungog pero wala naminaw. Na mura bitaw igo lang sila nga ming adto sa simbahan kay tungod kini nga okasyon nindot para nila, exciting para nila, kay tungod na ay mga gitawag nato og gisaulog ng mga okasyon. How about those Sundays? How about those masses na ordinaryo na gisaulog nato? We always remember, my dear brothers and sisters, na matag sa ulog nato sa misa sa adlawng Domingo, gitawag na siya og Little Easter. Na kana di ay nga that is the core of our faith. Kanang gitawag nato og pagkabanhaw ni Jesus. Na kana siya atoan na siyang gisaulog every Sunday. Mao gitawag siya Little Easter. Mauna nga dili nato lang taon nga mahimo lang di ay og mahinungdanon ng usa ka santos nga misa kung Holy Week, kung simbang gabi, kung pista, kay ngano man makita magud nimo nga dadto ang trend, dadto ang dugok sa mga tao, nakita nimo sa imong news feed, sa imong Facebook, sa imong social media nga tanan halos nanimba, napagitawag na to outfit check. Mura bitaw gihimo ra og kanang trending lang ang pagsimba. Gihimo na lang og kanang pasikat na lang ang pag-attend sa Santos nga misa. Ug mo nay hinundan nga igo ra mo simba sa mga significant events, ug after ana dili na makita sa simbahan, mo nay hinundan nga ang batasan dili yun totally ma-refine, ang mga batasan dili yun totally nga mabag-o. Kay musimba raman according sa iyang comfort and convenient and availability. Mauna na ilang tawonon kayo sa ato ang simbahan mga igsoon. Nga hinaot pa unta nga ang mga manimbahay dili lang musimba
kay gusto niya, feel niya. Dili unta inana. Kay kung tinuod gid itong giingon dahil sa yawa gidi ay daskin wala ko pakialam kung ikaw nagbasa ba sa Biblia, minsimba ba, basta wala nimo gipuy-an ang pagkakristohanong kinabuhi. Mao na uyon ang yawa ni ana. Mao na nga magsuon na unsaon man nato nga pagpuyo ang kristohanong kinabuhi kung ang ato ang pagsimba on and off. Kung ato ang paghalad sa ato ang oras o panahon para sa Ginoo according sa lang sa tong gusto. Unsaon man nato nga pagbag-o ang ato ang mga batasan o mga dili maayong gawi o pagkinaiya kung ang ato ang paghalad sa atong kabubuton sa Ginoo kanang pinili lang nato, gihagpat lang nato kung unsa lay gusto nato. Dili mga igsoon. Itaot po unta nga sama sa ebanghelyo nato karon, kita gipahinumduman ang kadtong namati sa pulong sa Dios og magtuman niini sila ang akong mga igsoon. So dili day enough nga igo lang ka nga mamati, igo lang ka nga nagbasa, igo lang ka nga naminaw. It should be put into practice. So mao na mga igsoon gud ni Kristo na kana di ay ang ato ang pagtuman sa maayong balita, dili lang enough na ato lang na siyang gibasa, kundi it should believe. Kana bitong imuha ni siyang ipakita diha sa imuhang adlaw-adlaw na pagpanginabuhi. So inana mao ni dakong hagit kayo nato kanong sa ato ang ebanghelyo karon. Mao bitaw sa ato ang pagpadayon nining Santos nga misa nga hinaot pa unta nga dili nato tugutan nga ilhon lang ang Pilipinas na katoliko nga nasod, pero daghan kayo og mga inustisya, korupsyon, matawag pa gyud nato og kanang mga immoralidad atong iampo ni mga igsuon na dili lang ta nga giilang nga Catholic country kundi ilhon pud ta na the most kana bitawng buutan na mga tao sa tibuok kalibutan. Kay unsaon man nga Catholic country ka, pero kahadlukan nga nasod, kay daghan kay mga krimen nga nahitabo. Kahadlukan nga nasod, kay tungod kay daghan kay mga dili maayong mga gipangbuhat ang mga tao. Purag no gid siya, no? Dili siya consistent ba? Dili siya incoherence sa gitudlo sa Ginoo, sa mga diwa o gawi sa Ginoo, sa mga taong tinuod nga nagsunod kaniya. So mao ni ang dakong hagit kanato mga igsoon kuda ni Kristo. So sa makausa pa ako ang pagtimbaya sa ato ang mga igsoon nga naminaw karon diha gikan sa Dupin from the Diocese of Dipolog, from the Diocese of sa Osamis, Pagadian, Iligan ug Marawi. So mga igsoon, dinhi na lang kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa timbunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta, kining atong mga nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan, na maoy magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Mga igsoon, ugma na usab, uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria, na atong gitawag nga misamisnon og birhen sa kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausa pa, daghang salamat ug have a blessed day.